Guys, kapoy naman isayaw guys. Zaman mag ano na lang, musayaw ko o mo sayaw. Wa naman ko'y step nga mauhan, napa ko'y stepping akong praktisan. Wala pa mahuman. Ako na lang guys, magkwentuhan na lang tayo. Sa may kwento na ko ha. Ano na lang about sa akong life noon nga say ko na si Tagalog anang lagi noon lagi si Tagalog anang sa una noon sa gamay pa ako. Sa una nga dito pa mi nagpuyo sa Surigao del Norte. Gamay pa ko ato, mag edad pa ko og edad pa na ako ato, murag 5 akong namatahan ato, 5, 6 ana siguro to. Sa among kinabuhi dito, about sa among buhay sa Tagalog sa aming buhay ng pamilya ko, hindi na lagi ano yan, mahirap, laging mahirap kami, mahirap. Hindi ko ito ikahihiya kasi ano man yun ang totoo. Kwento ko lang ito sa inyo kung ano ang buhay ko. Kapoy na ako magsayaw, kwentuhan lang tayo kung ano ang buhay ko noon hanggang ngayon. Noon mahirap kami, hindi kami makakain sa isang araw, isa lang makakain. Mahirap mag Tagalog ang Tagalog na yan. Sa isang araw makakain lang kami ng isa or wala. Yun ang mahirap sa amin doon. Kasi yung tatay mang tawag ko sa ama ko, tatay. Kasi liti kami galing Kasi yung tatay ko noon, laging naglalasing, hindi naghahanap ng trabaho, may trabaho. Pero kung may sahod na, hindi maliit lang bigas binibili. Hindi kasi sa amin. Dali lang maubos. Pag wala ng bigas, wala na may kain. Yung nanay ko noon, siya na lang maghanap ng makakain namin. Sobrang hirap na mo noon, guys. Kasi yung tatay ko hindi nagpursige na maghanap ng trabaho. Kung may pira, may trabaho siya, makapira. Hindi naman lahat ibili ng bigas. Doon siya sa barkada niya mag-iinom. Laging lasing yan. Hindi ko ikahiya ito kasi ayun naman ang totoo. At wag ka lang mayroon pa mang tatay ko nandyan, buhay pa. Kung mapanood mo itong video ko, tay, wag ka lang magalit sa akin kasi nagkwento lang ako kung ano tayo noon. Hanggang ngayon na-realize ko ang buhay natin noon. Alam nyo guys, pag wa kaming bigas noon, wala din ang tatay ko kasi ito sa inuman sa barkada niya. Umuwi lang siya kung gusto niya. Umuwi siya isang linggo. Lagi yung wala sa amin.
doon siya sa barkada niya nag-iinom. Yung nanay ko, naawa ko sa nanay ko, siya naman ang naghanap ng ano, siya naman naghanap ng makakain namin. Kuha siyang mahanap, walang magpa ano, walang magpahiram. Anong Tagalog niyang pahiram? Siya maghanap ng paraan na makakain kami. Kung hindi siya makakita sa ano, kapitbahay namin makapanghiram, doon maghanap siya ng ano. Naranasan namin kumakain ng ano, yung niyog lang kinakain namin, basta lang may ano, may makakain, hindi lang kami magugutom. Yung kahirapan namin noon, guys, sobra, grabing hirap. Hanggang ngayon hindi ko na natikman yung ano ang tawag na yan. Kasi yung ano, tatay ko ang inuuna niyang gawin siyang kanyang sarili, mag ano lang, maglakwat sa doon. At kung pagsabihan siya ng nanay ko, aawayin niya. Grabe noon, guys, sobrang magulo. Pasalamat ako, guys, na pagdating namin dito sa Davao, pumupunta man kami dito sa Davao kasi nagpunta naman tatay ko dito sa kanyang mga kapatid, nandito mas Davao, punta siya dito. Buti na lang dito pag na ano na malaki-laki na kami, nandyan na kami sa tamang edad, nagbago ang tatay ko, hindi na yung laging lasing. Kasi malalaki na kami noon, guys. Grabe, sobra noon. Ang nanay ko, grabe na sacrifice nanay ko noon. Siya lang ang naghanap buhay pag kaming hindi naman, tinutulungan naman ang tatay ko, pero hindi lagi, minsan-minsan lang. Kasi yung nalulung yung tatay ko sa inom, yung barkada niya, lagi niyang kasama doon sa doon sa baryo man doon, sa amin, galing sa highway pa, sulod pa sa amin, malayo pa. Diyan siya sa mga barkada niya magiinom. Umuwi siya 3 araw, 1 linggo. Kami walang makakain, walang bigas, maliit pa kami. Yun na nahinumduman, o sa isang Tagalog na nahinumduman. Basta nahinumduman nako sa una noon. Kayo na lang mag-intindi sa Tagalog ko. Pagdating namin dito sa Davao, na siya, naghinahinay na ihang pagbago. Unti-unti siyang nagbabago. Kasi malaki na kami, takot na guro siya sa amin, pero hindi ako sa tatay ko. Yung mga kapatid lang galit na galit sa tatay ko noon. Hanggang ngayon, amot lang ngayon ko wala akong galit tatay ko, kasi kahit anong gawin ko, tatay ko man yun. Utang kong buhay ko sa kanya. Ito lang ang kwento ko, guys. May dagdagan ko lang ito, may part 2, part 1 pa part 1 lang ito. Part 1 pa lang ito.
kwento ko sa iyo ang part 2. May 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 karugtong pa yon. Abangan lang nyo guys, may karugtong pa yun. Mahaba-haba pa itong kwento ko. Salamat guys.